Hi guys, this is Kate and welcome to my channel. So for today's video, the look that I will be making is home makeup look or the everyday makeup. Ito yung makeup na pwede nating gamitin kapag papasok sa school or papasok sa work, pupunta sa mall, or kung saan ka man pupunta and you wanna look presentable. So if you wanna know kung paano ko ginawa ang look na ito, please keep on watching. After cleaning your face, mag-moisturize tayo using this moisturizer. This is called the Simple Sensitive Skin Experts Kind Skin Hydrating Light Moisturizer. Maglalagay lang tayo ng isang pea size and then ikakalat ko na siya sa aking buong face. Cover lang natin para well hydrated ang ating skin. Okay, after putting on moisturizer, the next step will be the face primer. The face primer that I will be using is a Makeup Forever Professional Paris Step 1 Skin Equalizer. Ito yata yung parang pangalawa kasi yung una is super matte. Ito yung sunod. So, konti lang din. Konti lang. Tapos, lalagay lang natin to dito sa T-zone, dun sa mga mapopores na part. So, the purpose of the primer, bukod sa para mag-stick yung makeup sa skin, is para ma-cover natin yung mga pores. Kasi ako, I'm oily, and that's why, open yung mga pores ko. Kaya ako naglalagay ng primer. So, the next step would be this foundation. I will be using the L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. So, shake muna natin. So, ayun nga, kaya tayo nag-primer. Kasi pag nag-foundation ka and wala kang primer, tapos open yung pores mo, yung mga butas-butas sa skin mo, medyo magiging visible siya. So, using a stippling brush, kung wala mo kayong stippling brush, pwede ding sponge, o kung ano mang available, pwede ding kamay. So, magpapump lang ako on the back of my palm, isang palm. Medyo watery siya, and magaan lang siya sa face. Ayan. So, my shade here is 200 or Golden Sun. So, try ko lang kung mako-cover niya yung buong face ko sa isang pump lang. So, ayan. Lagay lang tayo on the half of your face para makita mo yung difference doon sa skin mo talaga. And I think enough na yung isang pump. Make sure lang na i-even out natin yung mga area na wala pa. Ayan, katulad yun, wala pa akong lagay. So, mag-pump ulit ako ng konting-konti lang. So, by the way guys, kaya ako gumagamit ng brush for the foundation is because since light lang tong foundation na to, feeling ko, kapag gumamit ako ng sponge is, mapupunta lang yung product sa sponge. So, sayang naman. Kaya gumamit ako ng brush for now. Brush natin ang konti. Ayan. Pag na-even out na natin yung foundation, we will be applying the concealer. I will be using this Maybelline Ageless Rewind Concealer. So, ito nga pala, meron na siyang sponge dito, and then gagawin nyo lang, i-twist nyo siya. Meron tong arrow kung saan nyo siya i-twist. Tapos, para maglabas ng product, and then saka nyo siya ilalagay. So, I will be putting concealer under my eyes, and then, so, I'm putting it this way. Parang pa-triangle siya. Explain ko later mamaya pag binrush ko. Ayan. And then, here, sa side ng nose kasi, medyo may redness yung nose ko. Tapos, dito, kung saan ko lang nakikita may mga redness. And then, gusto ko din lagyan dito para mamaya mukha siyang may contour. So, the reason why I put it in this way, dahil kapag yung
pag ganun lang natin nilagay ang concealer, ang tendency, dun lang siya mag-focus sa side ng eye bags mo. So, dapat mag-spread out siya sa buong face mo. Kasi kapag dun mo lang siya nilagay, ma-emphasize lang yung eye bags. Parang tinakpan mo lang yung color ng eye bags mismo. Parang ganun yung mangyayari. So, iyan. Iyan na lang, blend lang natin yung concealer na nilagay natin. Also, pwede nyo rin lagyan yung mga dark spots. Like, kunyari, ito. Meron ako dito. Pimple mark. Ayan. So, and then after that, i-blend din natin. Pantayin lang natin yung mga area na wala pa. After putting all the cream products and the liquid products, next thing that we will do is we will set our face. So, ang pang-set na gagamitin ko is this Nishido Final Powder in Creamy Glow. So for today, ano tayong exciting na gagawin? Magbe-bake tayo ng face. So yung baking, marami nagtatanong kung ano daw, kung bakit daw ba nagbe-bake ng face. For an oily skin like me, kaya ako nagbe-bake ng face is para hindi siya mag-oil up kagad. So, bukod sa i-hold niya yung mga products na nilagay mo, is hindi ka agad mag-oily. And also, kaya tayo magbe-bake, kunyari, di ba nakikita niyo minsan dito sa under eye, magbe-bake tayo. Para yung mga fall off ng eyeshadow, hindi siya pupunta sa face mo, and then, pag binrush lang natin, sasama lang siya dun sa powder. So, hindi siya kakalat sa ilalim ng mata. So, maglagay lang tayo ng powder, ganyan talaga. Anyway, itong powder na to, meron ata siyang mga shade. And then after that, i-brush ko lang ng konti yung side ng kilay. Kasi I'll be doing the eyebrows. So for the eyebrows, I will be using this Pink Sugar Honey I'm Good Eyebrow Kit in the shade Perfecto. So pakita ko sa inyo, pag open nyo, meron na siyang kasamang dalawang brush. Yung isa, this one is for the cream, and this one is for the powder. Ito yung cream, ito yung powder, tatlo. So, kinuha ko yung brush na pang cream. Tapos maglalagay na tayo ng kilay. So, of course, i-brush muna natin ng spoolie yung kilay. And then, that's the time we apply the cream. Cream muna uunahin natin. And then, after that, papatungan natin ng powder para mag-set din siya. So, of course, i-outline muna natin yung labas ng kilay. Ayan. And then, yung excess product, hindi yung gagamitin ko pang fill in sa loob. And then, saka natin lalagyan itong front part ng very, very light stroke. And then, yung natitirang product, yun din yung ilalagay natin. Ayan. So, using the spoolie, aayusin natin yung paglalagay. Ayan, isa-spread out lang natin, i-blend ang product. And then after that, we will put the powder. So, ang gagamitin kong powder is this one, yung second to the lightest. So, maglalagay tayo ng powder para iset yung cream na nilagay natin. In that way, hindi siya mabubura. So, kabila naman, gawin din natin kung anong ginawa natin dito sa isa. Pero sabi ko nga, hindi naman pantay yung kilay ko, so I will do my best para maging pantay siya.
Ayan, then ibabrush ko ulit gamit itong spoolie. And then I will set it using the same powder and the same brush na pang powder. This one. For the eyeshadow, ang gagamitin natin is this Pink Sugar eyeshadow quad in the shade Tiramisu. Or Tiramisu yung pangalan ng kit na to. Ayan. Meron siyang apat na shade. This one is like beige, very light. And then light brown, dark brown. And then this one is the black one. So we will be using this one para lang may konting shadow yung eyes natin. So, maglalagay lang tayo ng konting shade, konting-konti lang sa mata. Para lang medyo mag-pop yung kulay ng mata. Ganyan lang. And then also on the other eye, ganun din. After this eyeshadow, pwede na natin nagalin yung powder the face using this powder brush. So, i-wipe out ko lang. Ay, nalagyan ng ng eyeshadow yung mukha ko. So, try ko lang siyang tanggalin. Hindi naman natin maiiwasan yung mga ganitong klase ng mga abere pag may makeup. Di ba nakakainis? Ayan. But hindi naman siya super halata. Ito halata ba? Nakaka-stress. Pwede naman nating, patungan lang ang pressed powder. After everything is blended, sunod naman natin gagawin ay ang contour para medyo lumiit yung mukha. Pero, kayo bahala if gusto nyo mag-contour or not. Yung iba kasi nahihirapan mag-contour. So, for my contour kit, I will be using this Anastasia Beverly Hills in light to medium. Pag open nyo, ito yung makikita nyo. Meron siyang 6 shades, but these 3 shades on top are all highlighters. And then these one are the contour. And then, ang gagamitin ko ay ito. I think this is the darkest shade. So, I'm gonna use this contour brush. And then, kuha lang ako ng konting product. And then, top off ko for the excess product. And then, for the contour, ito yung technique na ginagawa ko. So, gaganto ka. And then, kung saan mo makikita yung bone, dito, let's say here yung bone, mahawakan nyo yun parang yung lubog ng bone. Doon kayo magsisimula ng contour. Since malaki yung brush, so, ang stroke na gagawin nyo is from here up to here lang. So, ganyan. Very, very light lang yung stroke ng kamay. Ayan. Huwag nyo siyang papaabutin dito or dito. Kasi the purpose of this is para magkaroon lang ng shadow yung bone natin dito. The cheekbone. So, ayan. Pwede din kayo gumanto. O, diba? Parang, andun siya dito. Sa baba ng bone. For the other side, ganun din. And also, maglalagay tayo, para magkaroon naman ng color yung face, maglalagay din tayo sa ating forehead and sa temple. Ayan, isasama natin yan sa contour. Pampalit din ang mga fess yan. Diba? Ayan. And if gusto nyo lumiit ang mukha nyo, ang gagawin nyo, magko-contour kayo from here hanggang dito. So, ang contour is sa mismong jawline. Ganyan. Iko-contour nyo siya na ganyan. Also on the other side. But for me, ako kasi ang gusto ko is kita yung jawline. So, ang contour ko is like this. Kukuha ulit ako the same shade. And then, ang lagay ko is here, sa ilalim ng jawline. So, depende ko anong purpose yun ng contour. So, ako kasi gusto ko kita yung jawline ko. For the others, gusto nila, huwag mo maliit yung face. So, yan. So, sige, bigyan ko kayo ng comparison. For this one, ayan, parang na-emphasize yung jawline. And for the other one, is pampaliit naman ng face. Dito naman siya, sa mismong jawline. Kasi magka-create kayo ng shadow dito. So, parang liliit yung mukha nyo. Ganyan. Dito, ayan. Like this. Ayan. So, this one is para makita yung jawline. This one naman, ayan, parang may shadow siya dito. And for the next step, nag-skip pala tayo sa eyes. I forgot. Sige, balik tayo sa eyes. I will be using a liquid eyeliner or pen liner. This is called the Maybelline Hyper Sharp Power Black. Ganito yung itsura niya. Black yung lalagyan and then red yung tip niya. Pag open nyo, ang makita nyo is ganyan.
felt tip na pen. So, ita-tightline lang natin yung eyes para lang ma-emphasize yung mata natin. Pag nag-liquid eyeliner ako, ganito ginagawa ko. So, parang nakatingin ka sa baba para maging tightline siya. And then, yung application mo is parang paside. Ayan. Also, the other side, lagyan natin ng eyeliner. Medyo complicated nga lang siya sa una kapag hindi ka pa sanay maglagay ng eyeliner. Ayan. And I wanna put more eyeshadow kasi parang, di ba parang masyadong light siya. Actually, depende din naman sa preference nyo kung gusto nyo kitang-kita ba siya or gusto nyo talagang natural look. So, dadagdagan ko lang siya ng konting-konti para lang makita yung itsura. And also, using this eyeshadow, ilalagay ko siya dito sa parang tear duct ng mata para magmukhang fresh and glow yung eyes. Parang it serves as highlighter also. Ayan. Since parang medyo golden beige or bronze yung kulay niya, pwede siya dito. Ayan. After that, gagamit na tayo ng eyelash curler to curl the lashes. Siyempre, ano bang ginagawa ng eyelash curler? Curl na natin. This eyelash curler is from Shu Uemura. Nabili ko lang siya sa, I think, sa Bazaar. Maganda siya. Sabi nila before, nung nag-aaral pa ako, this is the best eyelash curler. Pero parang meron ako nakitang isa na tumalo sa kanya. I forgot the brand. Na parang dati, gustong-gusto ko talaga makabili nito kasi sabi nga nila maganda. And maganda naman talaga siya. So, ayan, curl lang natin. So, when you curl your lashes, i-curl nyo siya. First, di ba? I-curl nyo siya. And then, pero medyo pa ganyan. Parang magra-run yung eyelash curler. Para in that way, hindi lang siya parang naka-fold na ganyan. Parang, paano ba? Parang hindi lang siya naka-fold. Para siyang nakaganyan. Hindi lang siya parang patusok na ganyan. Nakaganyan siya. And then after that, I'll putting the mascara. I will be using this Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara. Tapos na tayo sa eyes, and then after we applying the blush, for the blush, I will be using this Essence Matte Touch Blush in the shade number 10 or Peach Me Up. So for the blush, ganito yung gagawin natin. Magsasmile tayo, and from the apple of the cheek, pataas, doon natin lalagyan ng blush. Maganda yung tone nito because it's very coral or peach, light lang, very natural. For the last and final step, we will be putting our lipstick. So for the lips, I will be using this Pink Sugar This Lips Don't Lie in the shade Queen Bee. So konti lang ilalagay natin kasi very pink itong shade na ito. So parang dab-dab lang. Parang mukhang natural lips talaga siya. Ganyan. And then gano'n. Ayan. So, we are almost done. Meron lang ako nakalimutang step kanina, which is i-contour yung nose. Kukontour natin yung nose, pero very, very light lang. So, using this blending brush, I will be using this shade, konti, ganyan, and then tap natin.
And then, for the contour ng nose, ang gagawin natin is dito, sa buong bridge, yan yung lalagay natin para magkakaroon lang siya ng shadow sa ilong. So, from here, sa taas, pagbabang ganyan. Ayan. Like this. Light lang. Hanggang dito po. Hanggang dito sa kung saan may buto yung ilong. Pati sa kabila, ganun din yung gagawin natin. And then, let's put a little bit of highlighter. For the highlighter, this one, I'll use this one. Ayan. And then, ilalagay natin siya sa gitna ng ilong. So, ayan. Para ma-emphasize yung nose natin. And then, for the last and final step, maglalagay ulit tayo ng itong MAC Prep and Prime Fix para mag-set na yung buong face natin and hindi mabilis mawala yung makeup. So, patuyuin lang natin. So, there you have it. I hope nagustuhan nyo ang look na ginawa ko. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, don't forget to click the subscribe button at ang notification bell sa tabi para malaman nyo ang mga latest upload ko. Thank you for watching!